Huwag mo na akong tingnan ng ganyan, Flor. Malamig na sabi ni Rodrigo. Ayoko na sa ganitong sitwasyon. Tapos na tayo. Matagal ko nang gustong magpatuloy nang wala ka sa buhay ko. Ang boses ni Rodrigo ay kasing lamig ng hangin mula sa dagat ng Batangas. Wala itong bakas ng dating lambing at tila walang puwang para sa pag-aalinlangan. Ang bawat salitang binitawan niya ay mabigat pakinggan at dahan-dahang bumalot sa katahimikan sa pagitan nila. Iniwan si Flor na pinipilit tanggapin ang biglaang pagbabago. Sa mga sandaling iyon, mahigpit na hawak ni Flor ang isang maliit na kahon ng pelus. Sa loob nito ay ang isang gintong krus, ang regalong balak niyang ibigay kay Rodrigo para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Buong umaga siyang nagpagod sa kusina, tinitiis ang bigat ng kanyang 9 na buwang tiyan para lamang maluto ang paboritong adobo ng asawa. Akala niya, ang pag-akyat nila sa bangin na ito ay para sa isang romantikong paglubog ng araw. Akala niya, ang paghaplos ni Rodrigo sa kanyang likod ay tanda ng pag-aalaga. Ngunit ang kamay na dating nangako ng proteksyon ay siya ring kamay na nagtulak sa kanya palayo. Nanigas ang buong katawan ni Flor. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng puso ng sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang buhay na inakala niyang magiging simbolo ng kanilang pagmamahalan. Ang kanyang lalamunan ay tila tinikang tuyo. Walang boses na lumalabas kahit gustong-gusto niyang itanong kung bakit. Bakit sa harap ng lawak ng karagatan, sa mismong araw na nangako sila ng walang hanggan, ay dito siya itatapon na parang basura. Mula sa likuran ni Rodrigo, lumitaw si Mara. Ang babaeng itinuring niyang matalik na kaibigan ay nakasuot ng mamahaling sutla. Ang mga labi ay may mapanuyang nangangiti habang nakakapit sa braso ng kanyang asawa. Ang pagtataksil ay hindi na lamang isang hinala. Ito ay isang malupit na katotohanan na sumampal sa kanyang pagkatao. Ang bawat sakripisyo ni Flor, ang bawat gabing hindi siya natulog para pagsilbihan ang pamilya Mendoza ay nauwi lamang sa ganitong katapusan. Rodrigo, ang anak natin! Ang tanging naibulalas ni Flor sa gitna ng panginginig. Ang kanyang kamay ay pilit na kumakapit sa laylayan ng polo ni Rodrigo, isang huling pagkapit sa dayami. Anak, do you really think I care about that child, Flor? Ang kailangan ko ay ang kumpanya niyo, hindi ang isang asawang walang alam gawin, kundi maging katulong sa bahay. Walang pag-aalinlangang tinabig ni Rodrigo ang kamay ni Flor. Ang puwersa ng pagkakatabig ay naging sanhi ng pagkawala ng balanse ng babaeng bukas makalawa ay manganganak na. Ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Nararamdaman ni Flor ang pagdausdos ng kanyang mga paa sa gilid ng bangin. Ang huling nakita niya ay ang pagtataas ng baso ng sampan ng dalawa, isang pagdiriwang sa gitna ng kanyang kamatayan. Ang kahon ng gintong krus ay nalaglag mula sa kanyang kamay, sumasabay sa kanyang pagdausdos patungo sa madilim na kailaliman. Habang nilalamon siya ng hangin, isang tanong ang naiwan na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing pait ng alat ng dagat na naghihintay sa kanya sa ibaba. Ito ba ang kabayaran sa isang dekada ng katapatan? Hanggang saan ang hangganan ng pagtitiis bago ang pag-ibig ay maging isang sumpa? Ang katawan ni Flor ay bumulusok pababa, nawala sa gitna ng nagngangalit na mga alon. Iniwan ang 2 demonyong nagtatawanan sa itaas ng bangin, sa ilalim ng dagat, sa gitna ng katahimikan at lamig. Tila may isang bagong pintig ang nagsimulang mabuo. Hindi na mula sa pag-ibig, kundi mula sa isang nagbabagang pangako ng pagbabalik. Gumising ka, Flor. Hindi pa ito ang katapusan. Huwag mong hayaang manalo ang kasamaan nila. Ang boses sa kanyang isipan ay tila isang mahinang bulong na pilit humihila sa kanya mula sa kailaliman ng kawalan. Nang imulat ni Flor ang kanyang mga mata, ang tanging bumungad sa kanya ay ang madilim at malamig na kisame ng isang yungib. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila dinidikdik ng libu-libong maliliit na martilyo. Maalat ang lasa ng kanyang mga labi at ang bawat paghinga niya ay may kasamang hapdi
ng tubig alat na pumasok sa kanyang mga baga. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang tawa ni Rodrigo, ang mapang-uyam na ngiti ni Mara, ang marahas na pagtulak sa kanya patungo sa kamatayan. Pilit siyang gumalaw, ngunit ang kanyang mga kamay ay dumanas ng matitinding galos mula sa matatalas na bato ng Yunggib. Ang lugar na ito ay isang piitan ng kalikasan, isang maliit na espasyo sa gitna ng mga naglalakihang bato na tanging ang dagat lamang ang nakakaalam. Sa labas, ang tunog ng mga alon na humahampas sa bukana ng Yungib ay tila isang babala na ang tubig ay muling tataas para tapusin ang hindi natapos ni Rodrigo. Ilang oras pa lamang ang nakakalipas. Ang kanyang pinoproblema ay kung sapat ba ang asim ng kanyang nilulutong adobo. Ngayon, ang tanging katuwang niya sa dilim ay ang lamig ng basang bato at ang nanunuot na amoy ng lumot at pagkabulok. Isang mapait na ngangiti ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang pag-ibig na iningatan niya ng 10 taon ay naging isang malapad na bangin na lumamon sa lahat ng kanyang pangarap. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok nang maramdaman niyang wala itong galaw. Anak, anak ko, parang awa mo na. Gumalaw ka. Ang kanyang pabulong na pagsusumamo na binalot ng panginginig. Ang katahimikan sa loob ng kanyang sinapupunan ay mas nakakatakot kaysa sa dagundong ng bagyo sa labas. Tila diringgin ng langit ang kanyang huling hiling. Isang mahina, ngunit malinaw na sipa ang naramdaman niya mula sa loob. Isang munting buhay na lumalaban din para sa kanyang sarili. Kasabay nito, isang matalim at tila humihiwang sakit ang gumuhit mula sa kanyang balakang patungo sa kanyang puson. Napaungol si Flor at napakapit sa magaspang na dingding ng Yungib. Hindi ito ang sakit ng mga galos sa kanyang balat. Ito ang sakit ng isang buhay na nagpupumilit ng kumawala. Sa gitna ng masukal na dilim, sa ilalim ng malamig na tubig dagat na nagsisimula nang pumasok sa loob ng Yungib, naramdaman ni Flor ang simula ng kanyang paghihirap. Wala siyang unan na mahihigaan, walang kamay na mahahawakan, at walang doktor na gagabay sa kanya. Ang tanging saksi sa kanyang sakripisyo ay ang mga anino at ang malamig na liwanag ng buwan na bahagyang sumisilip sa siwang ng mga bato. Ang kanyang damit pangkasal, na dati ay puting-puti, ay basahan na lamang na puno ng putik at dugo. Rodrigo, Mara, isinusumpa ko. Ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa, puno ng determinasyon na hindi kailanman nakita sa dating mahinhin at masunuring Flor. Kung ang Yungib na ito ang magiging libingan ko, isasama ko kayo sa impyernong ginawa niyo. Pero kung mabubuhay ako, kung mabubuhay kami ng anak ko, sisiguraduhin kong wala kayong matataguan. Ang bawat pagkontra ng kanyang sinapupunan ay tila isang paalala ng bawat sampal ng tadhana. Ang hapdi ng pagtataksil ay nahahaluan ng hapdi ng papalapit na pagluluwal. Sa bawat sandali ng pag-atake ng sakit, ang mukha ng kanyang asawa ay naglalaho at napapalitan ng isang imahe ng katarungang kailangan niyang makamit. Gaano katagal bago sumuko ang isang tao kung ang buong mundo ay nakatalikod na sa kanya? Gaano kalakas ang isang ina kung ang tanging pagpipilian niya ay ang mamatay o ang maging isang halimaw para mabuhay? Ang tubig sa bukana ng Yungib ay nagsimula nang bumugso. Dahan-dahang binabasa ang kanyang mga paa. Ang dilim ay tila nagiging mas makapal at ang hangin ay paubos na. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang malakas na sapa ng sakit ang nagpabagsak kay Flor sa kanyang mga tuhod. Nakahawak sa kanyang tiyan, ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim, ngunit ang kanyang pandinig ay nananatiling matalas. Sa gitna ng ingay ng dagat, narinig niya ang isang bagay na hindi dapat naroon. Isang mahinang tunog ng bakal na tumatama sa bato mula sa malayo. Sino ang darating sa gitna ng ganitong kalupit na gabi? Isang tagapagligtas
o isa pang kamay na tatapos sa kanyang hininga? Walang hihigit pa sa sakit ng pagtulak sa akin sa bangin, kundi ang sakit ng paglabas ng batang ito sa mundong walang tumatanggap sa kanya. Ang bawat hininga ni Flor ay tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang malamig na sahig ng yungib ang nagsilbing kanyang higaan at ang amoy ng lansa ng dagat ang tanging samyong nagpapalakas sa kanya. Sa bawat pag-atake ng kontraksyon, ang kanyang mga daliri ay bumaon sa basang buhangin at maliliit na bato hanggang sa ang kanyang mga kuko ay nagsimulang dumugo. Ngunit hindi niya nararamdaman ang hapdi ng kanyang mga kamay. Ang tanging mahalaga ay ang munting buhay na pilit kumakawala mula sa kanyang pagod na katawan. Sa gitna ng masukal na kadiliman, isang matinding hiyaw ang kumawala sa kanyang tuyot na lalamunan. Hindi ito hiyaw ng pagsuko, kundi isang deklarasyon ng digmaan laban sa tadhana. Sa pagitan ng kanyang mga hininga, naaalala niya ang bawat halakhak ni Rodrigo at Mara sa itaas ng bangin. Ang bawat kirot sa kanyang sinapupunan ay tila isang hakbang papalapit sa katarungang matagal na niyang hinhintay. Nang sa wakas, ay maramdaman niya ang init ng isang bagong silang na sanggol. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Isang mahina, ngunit malinaw na tunog ang pumuno sa loob ng yungib. Ang unang tinig ng kanyang anak. Hindi ito isang ordinaryong iyak. Ito ay isang himig ng tagumpay sa gitna ng kamatayan. Dahan-dahang kinapa ni Flor ang paligid hanggang sa matagpuan niya ang isang matulis at basag na piraso ng kabibe. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na sumisilip sa siwang ng mga bato, tiningnan niya ang matalas na gilid nito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad. Sa bawat dahan-dahang hiwa niya sa pusod ng kanyang anak, tila pinuputol din niya ang huling ugnayan niya sa lalaking nagtangka sa kanilang buhay. Laya, ang pangalan mo ay Laya. Bulong ni Flor habang yakap-yakap ang nanginginig na sanggol. Inilapit niya ang bata sa kanyang dibdib, sinusubukang ibigay ang huling init ng kanyang katawan upang protektahan ito mula sa nanunuot na lamig ng gabi. Hindi ka magiging alipin ng pangalan ng mga Mendoza. Ikaw ang magiging laya ko mula sa impyernong ito. Sa gitna ng kanyang matinding pagkapagod, napansin ni Flor ang maliliit na patak ng tubig na nanggagaling sa kisame ng yungib. Isang mahalagang yaman sa gitna ng maalat na paligid. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang daliri sa mga patak na yon. Bago niya ito ibigay sa kanyang anak, tinikman muna niya ang bawat patak upang masiguradong hindi ito mapait o mapanganib. Ang kanyang mga labi ay putok-putok at tuyo, ngunit ang bawat patak na nadarama niya ay tila isang basbas mula sa langit. Ang maliit na kilos na ito, ang pagtikim sa tubig bago ang kanyang anak, ay ang tanging paraan na alam niya upang maging isang ina sa gitna ng kawalan. Ngunit ang katahimikan ay muling binalot ng pangamba. Ang kanyang lakas ay mabilis na nauubos. Ang kaunting pagkain na nakuha niya mula sa mga talangka sa paligid ay hindi sapat upang sustentuhan ang kanyang katawan. Habang siya ay nakasandal sa malamig na dingding, unti-unting bumibigat ang kanyang mga pilikmata. Sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang gintong krus na nakasabit sa kanyang leeg, ang regalong balak niyang ibigay kay Rodrigo, ay nagsimulang maglabas ng isang mahinang liwanag. Hindi ito guni-guni. Ang liwanag ay unti-unting kumakalat, tumatama sa mga kristal na asin sa dingding ng yungib at lumilikha ng isang tila bituing maputla sa gitna ng kadiliman. Anong misteryo ang bumabalot sa krus na ito? Ito ba ay isang himala o isang senyales na ang kanyang kinaroroonan ay hindi nalihim? Habang ang liwanag ay lalong nagiging maliwanag, narinig ni Flor ang isang malakas na pagbagsak ng tubig sa bukana ng yungib. Ang tuwi-triw ay mabilis na tumataas at ang tanging exit na alam niya ay nilalamon na ng nagngangalit na karagatan. Nayakap niya ng mahigpit si Laya
habang ang tubig ay nagsisimulang pumasok sa loob. Wala na siyang lakas para tumayo. Ang kanyang paningin ay tuluyan ng nagdilim. Iniwan silang mag-ina sa pagitan ng mahiwagang liwanag at ng papalapit na panganib ng dagat. Ang bawat paghinga ko sa loob ng yungib na yon ay tila hiram na lamang sa langit, hanggang sa narinig ko ang yabag ng isang taong hindi ko kailanman inaasahan. Para kay Mateo, ang gabi sa dalampasigan ng Batangas ay dapat sanay puno ng kapayapaan at katahimikan habang sinusuri niya ang mga batong limestone para sa kanyang bagong proyekto. Ngunit ang mahiwagang liwanag na nagmumula sa isang maliit na siwang ng bangin ay hindi nagpatuloy sa kanyang pagtulog. Sa bawat paghampas ng alon sa pampang, tila may boses na tumatawag sa kanya, isang pagsusumamo na hindi niya magawang baliwalain. Nang pumasok si Mateo sa loob ng yungib habang ang tubig ay hanggang baywang na, ang kanyang puso ay tila tumalon sa labas ng kanyang dibdib. Sa gitna ng malamig at madilim na kailaliman, natagpuan niya ang isang tanawin na habambuhay na uukit sa kanyang alaala. Doon, sa isang sulok na bahagyang naaabot ng liwanag ng kanyang flashlight, nakahandusay ang isang babae. Si Flor. Ang babae ay mukhang isang porselanang manika na bumasag at pinilit na idikit gamit ang putik at dugo. Ang kanyang mga pisngi ay malalim na ang pagkakaubos at ang kanyang mga labi ay kasing puti ng abo. Ngunit sa kabila ng kanyang panghihina, ang kanyang mga kamay ay nananatiling mahigpit na nakayakap sa isang maliit na sanggol. Ang bawat daliri ni Flor ay tila naging bato na sa paninigas, isang huling depensa para sa anak na binuwis niya ang sariling buhay upang mailuwal lamang. Diyos ko! Ang tanging naibulalas ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginig sa gitna ng katahimikan ng yunggib. Dahan-dahan siyang lumapit, pinipilit na huwag gumawa ng anumang ingay na magpapakaba sa babaeng tila na sa pagitan na ng buhay at kamatayan. Nang hawakan ni Mateo ang balikat ni Flor, naramdaman niya ang matinding panginginig nito. Kahit sa gitna ng kawalan ng malay, ang katawan ni Flor ay tila handa pa ring lumaban. Kinailangan ni Mateo ng matinding pasensya upang isa-isang gapiin ang mga daliri ni Flor na nakabaon sa balot ng sanggol. Ligtas na kayo. Pangako, hindi ko kayo sasaktan. Bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalinga na tila isang himig na nagpapatahan sa isang bagyo. Binuhat niya ang mag-ina ng sabay. Ang bigat ni Flor ay tila bigat ng isang dekadang pagdurusa. Ngunit para kay Mateo, ito ang pinakamahalagang pasanin na binuhat niya sa buong buhay niya. Nilabanan niya ang bawat hampas ng alon na pilit silang hinihila pabalik sa loob ng yungib. Ang bawat hakbang niya sa madulas na bato ay isang pakikipagbuno sa kamatayan. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Flor sa isang silid na puno ng init. Ang amoy ng lansa ng dagat ay napalitan ng samyo ng sariwang kumot at tsaa. Ngunit sa halip na kapayapaan, ang unang naramdaman niya ay takot. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa paligid, hanggang sa huminto ang mga ito sa isang anino ng lalaking nakaupo sa tabi ng bintana. Mabilis na napaupo si Flor, kahit na ang bawat kalamnan niya ay sumisigaw sa sakit. Ang kanyang kamay ay mabilis na humanap sa kanyang tabi, hanggang sa maramdaman niya ang munting katawan ni Laya na mahimbing na natutulog. Sino ka? Ang boses ni Flor ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng pait at hinala. Ipinadala ka ba ni Rodrigo? Ipinadala ka ba niya para tapusin ang sinimulan niya? Tumayo si Mateo at dahan-dahang lumapit, ngunit huminto siya nang makita ang matalim na tingin sa mga mata ni Flor. Ang mga matang iyon ay hindi na ang mga mata ng isang babaeng madaling maloko. Iyon ay ang mga mata ng isang sugatang leon na handang pumatay para sa kanyang anak. Hindi ako ipinadala ng kahit sino, Flor, malumanay na sagot ni Mateo. Ang pagbanggit niya sa pangalan nito ay nagdulot ng panibagong alon ng takot sa babae.
Nakita ko kayo sa Yunggib. Malapit na kayong malunod. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tanong ni Flor. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kumot. Hindi agad sumagot si Mateo. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa gintong krus na nakapatong sa maliit na lamesa sa gilid ng kama. Ang krus na yon ay tila may dalang kwento na mas malalim pa sa sugat na nakikita ng mata. May mga bagay na hindi itinadhana para itago, Flor. Ang sagot ni Mateo na tila may nakatagong dusa. Ngunit sa ngayon, ang kailangan nyo ay magpahinga. Dito sa bahay ko, walang makakapanakit sa inyo. Ngunit habang tinititigan ni Flor ang lalaking nagligtas sa kanya, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang gumuhit sa kanyang puso. Ang mukha ni Mateo, ang boses nito. Tila may kung anong bahagi ng kanyang madilim na nakaraan ang muling kumakatok. Sino nga ba ang lalaking ito? At bakit ang kanyang mga mata ay tila humihingi rin ng kapatawaran sa isang kasalanang hindi pa niya alam? Ang katotohanan ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat alaala ng aking 10 taon na pagsasama kay Rodrigo. Ang bawat halik niya ay naging isang kasinungalingan at ang bawat yakap niya ay naging isang instrumento ng panlilinlang. Nakatitig si Flor sa gintong krus na hawak ni Mateo. Ang mga kamay ng lalaki ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng lihim na ngayon lamang malalantad. Sa labas ng bintana, ang mga alon sa pampang ay patuloy na humahampas, tila isang paulit-ulit na paalala ng mga lihim na pilit itinatago ng karagatan. Saan mo nakuha ang kwintas na ito, Flor? Ang tanong ni Mateo. Ang kanyang tinig ay halos isang bulong. Regalo ito ng tatay ko bago siya namatay. Sagot ni Flor, pilit na pinatatag ang kanyang boses sa kabila ng panghihina. Ito ang tanging bagay na hindi ko hinayaang makuha ni Rodrigo. Pero paano mo nalaman ang tungkol dito? Bakit ka nakatingin sa krus na ito na tila nakakita ka ng isang multo? Huminga ng malalim si Mateo at inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na piraso ng gintong kadena na putol. Itinabi niya ito sa kwintas ni Flor. Ang mga dugtungan ay sakto ang pagkakabit. Ang bawat disenyo ng ukit ay magkatulad. Tila sila ay bahagi ng iisang kabuuan na pinaglayo ng tadhana. 10 taon na ang nakalilipas, Flor. Simula ni Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng dusa. Nagtrabaho ako bilang isang batang arkitekto sa kumpanya ng mga Mendoza. Isang gabi, inimbitahan ako ni Rodrigo sa isang party. Pinainom niya ako ng alak na may kung anong halo. Nagising na lamang ako sa isang madilim na silid at may isang babaeng hindi ko nakita ang mukha. Ang tanging naiwan ko sa silid na yon ay ang piraso ng kadenang ito na nahablot ko sa leeg niya sa gitna ng aking kalituhan. Tila tumigil ang paghinga ni Flor. Ang bawat salita ni Mateo ay parang isang matalim na aspil na bumaon sa kanyang utak. Naalala niya ang gabing iyon, ang gabing sinabi ni Rodrigo na gusto niyang gumawa sila ng isang espesyal na alaala. Ngunit ang silid ay madilim at si Rodrigo ay hindi nagsalita. Akala niya ay dahil lamang sa sobrang kalasingan ng asawa. Bakit? Ang tanging naibulalas ni Flor, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. Baog si Rodrigo, Flor. Alam niya ang katotohanan yon bago pa man kayo ikasal, pero kailangan niya ng tagapagmana para makuha ang tiwala ng mga board member at ang mana mula sa kanyang ina. Ginawa niya akong instrumento. Ginamit kanya, Flor. Ginamit niya tayong dalawa para sa kanyang ambisyon. Ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabuo sa isipan ni Flor. Ang mga gabing malamig si Rodrigo sa kanya, ang mga panunumbat nito na hindi siya makabuo ng anak, at ang biglang pagbabago ng trato nito nang malaman niyang buntis siya. Ang lahat ng yon ay bahagi ng isang madugo at maruming kumpas ng kamay ng kanyang asawa. Napatingin si Flor sa mahimbing na natutulog na si Laya. Ang ilong ng bata, ang hugis ng mga mata nito, hindi kay Rodrigo ang mga iyon. Ang mga iyon ay replika ng lalaking nasa harap niya ngayon.
Si Mateo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng paghinga ng sanggol at ang paghikbi ni Flor na hindi na niya nagawang pigilin. Hindi siya umiiyak dahil sa panghihinayang kay Rodrigo. Umiiyak siya dahil sa rurok ng pagkasuklam sa sarili at sa pagiging kasangkapan sa isang kasalanang hindi niya ginusto. Kaya ba tinangka niya akong patayin? Tanong ni Flor sa gitna ng kanyang pagluha. Dahil nakuha na niya ang gusto niya. Sagot ni Mateo, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang pirma mo sa mga dokumento ng kumpanya, ang pagkakaroon ng tagapagmana, at marahil, natatakot siyang malaman mo ang totoo. Mas madaling ilibing ang katotohanan kasama ang isang bangkay. Dahan-dahang pinunasan ni Flor ang kanyang mga luha. Ang kanyang panghihina ay napalitan ng isang nanlalamig na determinasyon. Tumingin siya kay Mateo, hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang kasabwat sa katarungang kailangan niyang makamit. Kung ganon, Mateo, ang Flor na kilala niyo ay patay na. Ang sabi ni Flor, ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang sumpa. Ang babaeng naniwala sa pag-ibig ni Rodrigo Mendoza ay nabulok na sa ilalim ng dagat. Ang nakaharap mo ngayon ay ang multo ng kanyang mga kasalanan. Huwag mo na akong tingnan ng ganyan, Flor. Malamig na sabi ni Rodrigo. Ayoko nang palalimin pa ang sitwasyong ito. Tapos na tayo. Matagal ko nang nais magpatuloy nang magkahiwalay ang mga landas natin. Ang boses ni Rodrigo ay kasing lamig ng hanging umiihip mula sa dagat ng Batangas. Wala nang bakas ng dating lambing at tila wala ring puwang para sa pag-aalinlangan. Mabigat ang bawat salitang binitawan niya at ang katahimikan na sumunod ay lalo pang nagpalalim sa distansya sa pagitan nilang dalawa. Ang tanong na yon ay tila isang babala. Sa Dinhiri, Mendoza, ang mga anino ay nagsimula ng gumalaw at ang biktima ay hindi lamang si Flor. Huwag mong dungisan ang kintab ng sahig na yan ng iyong mga luha, Rosa. Isang malaking kahihiyan na ang iyong anak sa pamilyang ito nung nabubuhay pa siya. Kaya huwag mo nang dagdagan ang perwisyo ngayong wala na siya. Ang boses ni Doña Consuelo ay kasing talim ng mga bubog na kumakalat sa sahig ng mansyon ng mga Mendoza. Habang ang bawat sulok ng bahay ay puno ng tawanan at tunog ng nagkakaumpugang mga baso ng alak para sa pagdiriwang ng bagong posisyon ni Rodrigo, si Aling Rosa ay nakaluhod sa malamig na marmol. Ang kanyang mga kamay na nanginginig dahil sa katandaan at pagod ay pilit na ikinukuskos ang basahan sa sahig. 3 buwan na ang nakalilipas mula nang ibalita sa kanya na ang kanyang kaisa-isang anak ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa bangin. Hindi naniwala ang puso ng isang ina, ngunit sa harap ng kapangyarihan ng mga Mendoza, ang kanyang tinig ay tila isang bulong lamang sa gitna ng malakas na bagyo. Ngayon, itinuturing siyang isang aliping nagbabayad sa mga utang na naiwan daw ni Flor. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit si Rodrigo na may hawak na baso ng alak. Ang kanyang mukha ay namumula sa kalasingan at kayabangan. Tiningnan niya ang biyenan ng may pandidiri, tila isang maduming basahan na nakaharang sa kanyang daraanan. Rosa, sinabi ko na sa'yo, itigil mo na ang pag-iilaw at pagtitirik ng kandila sa kusina para sa anak mo. Ang utos ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na may halong pananakot. Ang mga baliw na tulad ni Flor ay hindi nararapat sa mga panalangin. Sinisira mo lang ang aura ng bahay na ito. Dahan-dahang tumingala si Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may bakas ng natitirang dignidad. Rodrigo, kahit anong sabihin niyo, anak ko si Flor. Karapatan niyang mapagdasalan para sa katahimikan ng kanyang kaluluwa. Isang nakakabinging katahimikan ng namayani sa pasilyo nang biglang bitawan ni Rodrigo ang kanyang baso. Ang tunog ng pagbagsak ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat ng paparating na unos. Sa isang iglap,
Naramdaman ni Aling Rosa ang isang malakas na sampal na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Ang kanyang pisngi ay agad na namaga at ang kanyang paningin ay nagdilim sa tindi ng sakit. Wala kang karapatan na sumagot sa akin sa loob ng pamamahay na ito. Sigaw ni Rodrigo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Mula ngayon, bawal ang anumang panalangin o insenso para sa babaeng iyon at miyon. Kung gusto mong manatili rito at hindi mabulok sa lansangan, sumunod ka. Habang nakasubsob sa sahig si Aling Rosa, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na humahawak sa kanyang siko. Si Nanay Isabel iyon, ang matandang katulong na lihim na nakikisimpatya sa kanya. Sa gitna ng dilim at hapdi, mabilis na isinilid ni Nanay Isabel ang isang maliit na piraso ng tinapay sa bulsa ni Aling Rosa at bumulong, "Magtiis ka, Rosa. Nararamdaman ko, hindi natutulog ang langit." Mula sa malayo, si Mara ay nakatanaw lamang habang nag-aayos ng kanyang mamahaling alahas. Ang kanyang ngiti ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat. Ngunit ang kanilang kasiyahan ay panandaliang naputol ng isang katulong ang humahangos na lumapit kay Rodrigo. May dalang isang maliit na kahon ang katulong. Walang pangalan ng nagpadala, tanging isang simpleng pambalot na kulay abo. Nang buksan ito ni Rodrigo, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Sa loob ng kahon ay isang piraso ng matulis na kabibe. Ang gilid nito ay may tuyong dugo at may nakasabit na isang maliit na hibla ng pamilyar na buhok. Sino ang magpapadala ng ganitong bagay sa gitna ng kanilang pagdiriwang? At bakit ang kabibing iyon ay tila nagpapaalala kay Rodrigo sa gabing inakala niyang tinapos na niya ang lahat sa Batangas? Ang hangin sa loob ng mansyon ay biglang lumamig. Tila may isang hindi nakikitang presensya ang nagmamasid sa bawat galaw nila. Hindi ka pa ba titigil sa pagmumulto sa akin, Flor? Patay ka na. Ilibing mo na ang sarili mo sa limot. Ang sigaw ni Rodrigo ay galing sa kailaliman ng kanyang takot. Bumasag sa nakakabinging katahimikan ng Mansyon Mendoza sa gitna ng hating gabi. Nakatayo siya sa gitna ng dining room, nanginginig ang mga kamay habang nakatitig sa hapagkainan. Doon, sa gitna ng mamahaling lamesa, ay may isang pinggan ng mainit na adobo. Ang samyo ng bawang, toyo, at dahon ng laurel ay dahan-dahang kumakalat sa hangin. Ang eksaktong amoy ng luto ni Flor na dati ay itinuturing niyang paborito, ngunit ngayon ay tila amoy ng kamatayan. Tila bumalik ang kanyang gunita sa mga gabing pagod siya mula sa kumpanya at sasalubungin siya ni Flor ng isang matamis na ngiti at ng putahing ito. Noong mga panahong iyon, ang pag-ibig ni Flor ay isang kuta na nagpoprotekta sa kanya. Ngunit ngayon, ang alaala ng pag-ibig na yon ay naging isang matalas na tinik na bumabaon sa kanyang konsensya. Sino ang nagluto nito? Sabel. Rosa. Galit na tawag ni Rodrigo, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang malamig na ihip ng hangin mula sa bukana ng bintana. Lumabas si Mara mula sa silid, nakabalot sa kanyang seda na pantulog. Ang kanyang mukha ay puno ng iritasyon. Rodrigo, ano ba yang isinisigaw mo? It's past midnight. Baka kung ano pang isipin ng mga kapitbahay. Look at this, Mara. Itong adobo, ito ang luto ni Flor. Alam ko ang timpla niya. May kakaibang tamis na siya lang ang nakakagawa. Turo ni Rodrigo sa pinggan. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas na sa takot. Lumapit si Mara at tinikman ang sarsa gamit ang kanyang daliri. Agad siyang napabitaw at diring-diri na pinunasan ng kanyang kamay. You're just stressed, Rodrigo. Baka si Rosa ang nagluto nito para inisin ka. Throw it away. Huwag kang magpauto sa multo ng nakaraan. Ngunit bago pa man makasagot si Rodrigo, isang mahina ngunit matinis na tunog ang nagsimulang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang tunog ng pag-iyak ng isang sanggol. Nanggagaling ito sa mga speaker ng sound system na nakakalat sa buong mansyon. Ang iyak ay puno ng lungkot. Tila isang pagsusumamo mula sa kailaliman ng dagat.
Sa labas, sa ilalim ng malalaking puno ng acacia na bumabalot sa mansyon, nakatayo si Flor sa dilim. Kasama niya si Mateo na may hawak na remote control para sa sound system na lihim nilang kinabitan ng transmitter. Nakasuot si Flor ng itim na balabal. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintana kung saan aninag niya ang takot ni Rodrigo. Ang kanyang puso ay kumikirot nang makita niya si Aling Rosa na lumabas mula sa quarters ng mga katulong. May dalang walis at mukhang pagod na pagod. Gustong-gusto ni Flor na tumakbo, yakapin ang kanyang ina at sabihing buhay siya. Ngunit kailangan niyang magtiis. Ang bawat luhang pumapatak mula sa mga mata ng kanyang ina ay isang utang na dapat bayaran ni Rodrigo ng doble. Kaunti na lang, nanay. Bulong ni Flor. Ang kanyang boses ay tila isang panalangin na hinaluan ng puot. Sisiguraduhin kong bawat sampal at bawat pag-alipusta nila sa iyo ay magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Naramdaman ni Flor ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Si Mateo iyon. Ang kanyang presensya ay tila isang angkla na nagpapanatili kay Flor sa katotohanan sa gitna ng bagyo ng kanyang damdamin. Sa sandaling iyon, ang pagtingin ni Mateo kay Flor ay puno ng lalim, isang paghanga sa katatagan ng babaeng ito na tila kinuha ang lahat ng lakas mula sa sakit. Handa ka na ba sa susunod na hakbang? Mahinahong tanong ni Mateo. Tumango si Flor. Hindi na siya ang babaeng itatapon na lamang sa dagat. Siya na ang magiging daluyong na lulunod sa kanila. Sa loob ng mansyon, tumakbo si Rodrigo patungo sa pasilyo. Pilit na hinahanap kung saan nanggagaling ang iyak. Nang marating niya ang dulo ng madilim na hallway, huminto ang kanyang puso. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakita niya ang isang figura ng babaeng nakasuot ng puti, may mahabang buhok at nakaharap sa pader. Flor? Pabulong na tawag ni Rodrigo, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Dahan-dahang lumingon ang figura. Ang mukha nito ay hindi malinaw, ngunit sa kanyang kamay ay may hawak itong isang gintong krus na naglalabas ng isang kakaiba at maputlang liwanag. Bago pa man makalapit si Rodrigo, ang figura ay tila naglaho sa dilim. Iniwan ang isang bagay na kumakalansing sa sahig. Mabilis na nilapitan ito ni Rodrigo. Isang gintong krus. Ang krus na inakala niyang kasamang lumubog ni Flor sa Batangas. Paano nakabalik ang krus na ito sa loob ng kanyang bahay? Sino ang nagdala nito kung lahat ng pinto ay nakakuunsi? Ang bawat hibla ng buhok na nalalaglag sa sahig ay tila isang tanikala na napapatid. Sa bawat dulas ng talim ng gunting, unti-unting namamatay ang martir na asawa at isinisilang ang isang babaeng wala ng kinakatakutan. Nakatayo si Flor sa harap ng salamin sa maliit na silid sa bahay ni Mateo. Hawak niya ang isang gunting na pilak at saglit niyang tinitigan ang sarili. Sa loob ng 10 taon, hinayaan niyang humaba ang kanyang buhok dahil iyon ang gusto noon ni Rodrigo. Para sa kanya, ang mahabang buhok ay naging simbolo ng pagiging mahinhin at mapagpasensya. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang bawat pulgada nito ay tila naging paalala ng mga karanasang humubog sa kanya at ng mga damdaming matagal niyang itinago. Habang nakatingin sa salamin, unti-unti niyang inihahanda ang sarili sa pagbabago at sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Dahan-dahan, isinara ni Flor ang gunting. Walang tunog ng pagputol, tanging ang dahan-dahang pagbagsak ng itim at mahabang buhok sa sahig ang naging saksi sa kanyang pagbabago. Nang matapos siya, ang babaeng nasa salamin ay hindi na ang Flor na madaling paiyakin. Ang kanyang mga mata ay tila naging kasing talim ng gunting na kanyang hawak at ang kanyang bagong anyo ay nagbibigay sa kanya ng aura ng isang taong handang lumaban sa agos ng tadhana. Bagay sa iyo, ang malumanay na boses ni Mateo ang bumasag sa katahimikan. Nakasandal siya sa hamba ng pinto, nakatingin kay Flor na may halong paghanga at lungkot. You look stronger now, Flor. Hindi ka na basta-basta matataboy ng hangin. Humarap si Flor sa kanya, ang kanyang bagong gupit na buhok
ay bahagyang humahaplos sa kanyang mga balikat. Hindi lang buhok ang pinutol ko, Mateo. Pinutol ko na rin ang anumang natitirang utang na loob sa pamilya Mendoza. Simulan na natin ang pag-aaral. Sa mga sumunod na linggo, si Mateo ay hindi lamang naging tagapagligtas kundi naging guro rin. Itinuro niya kay Flor ang mundo ng mga dokumento, stocks at land titles. Ang mga bagay na sadyang inilihim ni Rodrigo sa kanya upang manatili siyang walang alam. Walang alam. Sa bawat gabi na magkasama sila sa harap ng mga papel, dahan-dahang napupuno ang puwang sa kaalaman ni Flor. Ngunit isang gabi, habang sinusuri nila ang mga record ng bangko ni Rodrigo na lihim na nakuha ni Mateo, nakakita sila ng isang transaksyon na nagpakulo sa dugo ni Flor. Gagamitin niya ang lupa ng mga magulang ko sa Batangas para pambayad sa utang niya sa sugal? Ang boses ni Flor ay nanginginig sa galit. Iyon na lang ang tanging naiwan sa akin ng mga magulang ko. Iyon ang lupa kung saan ako lumaki, kung saan nangarap ang nanay ko na magkaroon ng maliit na resort. Kailangan nating kumilos ng mabilis, Flor. Seryosong sabi ni Mateo. Kung hindi natin mapipigilan ang paglipat ng titulo sa loob ng 2 linggo, tuluyan nang mawawala ang lupang iyon. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kamay ni Flor na nakapatong sa mesa. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot na nagpapakalma sa bawat ugat ni Flor. Nagtama ang kanilang mga mata at sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Naramdaman ni Flor ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Isang pakiramdam na akala niya ay nabaon na sa ilalim ng dagat. Hindi ko hahayaang makuha niya ang lahat sa iyo, Flor. Ang pangako ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Nandito ako. Hinding-hindi ka na mag-iisa sa laban na ito. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Flor. Ang kauna-unahang ngiti na hindi pilit. Isang gintong sandali sa gitna ng kanilang pagpaplano. Isang paalala na sa gitna ng galit ay may puwang pa rin para sa isang bagong pag-asa. Ngunit ang katahimikan ay muling binalot ng kaba nang biglang tumunog ang telepono ni Mateo. Ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng dilim habang nakikinig sa kabilang linya. Ano yon? Anong nangyari? Tanong ni Flor. Ang kanyang puso ay nagsisimulang kabahan. Ibinaba ni Mateo ang telepono at tumingin kay Flor na may halong dusa. Ang nanay mo. Pinalaya siya ni Rodrigo sa mansyon. Itinapon ang lahat ng gamit niya sa gitna ng kalsada habang bumubuhos ang malakas na ulan. Tila gumuho ang mundo ni Flor. Ang imahe ng kanyang matandang ina na basang-basa sa ulan at walang matuluyan ay sapat na upang magliyab ang kanyang buong pagkatao. Saan pupunta ang kanyang ina sa gitna ng dilim at unos? At anong sakripisyo ang kailangang gawin ni Flor upang iligtas ang kanyang nanay nang hindi nabubunyag ang kanyang lihim? Walang mas lalamig pa sa ulan ng gabi, kundi ang puso ng mga taong nakalimot na kung paano maging tao. Ang bawat patak ng ulan ay tila hagupit ng latigo sa payat na katawan ni Aling Rosa habang naglalakad siya sa gitna ng madilim na kalsada. Yakap-yakap niya ang isang lumang balutan, ang tanging naiwan sa kanya matapos siyang itapon ni Rodrigo palabas ng Mansyon Mendoza. Sa loob nito ay ang isang punit na litrato ni Flor at isang lumang rosaryo. Ang kanyang mga paa, na nababalot lamang ng manipis na tsinelas, ay nanginginig sa bawat paglubog sa malamig na tubig sa kalsada. Sa gitna ng malakas na buhos ng langit, isang nakakasilaw na liwanag mula sa isang mamahaling sasakyan ang biglang bumulaga sa kanya. Ang tunog ng pag-inggit ng mga gulong sa basang aspalto ay umalingaw-ngaw. Isang marahas na paghinto na nagpadapa kay Aling Rosa sa putikan. Bumaba ang salamin ng kotse. Doon ay nakita niya ang mukha ni Mara, na kahit sa gitna ng dilim ay kumikinang ang mga suot na hiyas. Walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Tanging pandidiri lamang ang makikita habang nakatingin sa matandang nakasubsob sa baha. Ano ba? Matanda ka? Gusto mo bang mamatay?
Huwag kang humarang sa daraanan ko. Baka madumihan mo pa ang sasakyan ko ng basahan mong amoy lupa. Ang sigaw ni Mara. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng ulan. You're just a beggar now, Rosa. Wala na ang anak mong baliw para protektahan ka. Mamatay ka na lang sa kalsada. Bagay iyan sa'yo. Mula sa isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Nakasaksi si Flor sa bawat segundo ng pag-alipusta sa kanyang ina. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng upuan ng sasakyan ni Mateo at ang kanyang hininga ay naging mabilis at gulo-gulo. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang lumabas at sakalin si Mara gamit ang sarili nitong mga kamay. Ngunit pinigilan siya ng kamay ni Mateo na pumatay sa kanyang braso. Hindi pa ito ang tamang oras, Flor. Malapit na, pero hindi ngayon. Bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagdamay. Hindi na nakapaghintay si Flor. Mabilis siyang lumabas ng sasakyan, nakasuot ng malapad na kapote at ang kanyang mukha ay natatakpan ng hood. Patakbo siyang lumapit sa kanyang ina bago pa man muling paandarin ni Mara ang kotse. Nang hawakan ni Flor ang braso ni Aling Rosa, naramdaman niya ang sobrang paninigas nito dahil sa lamig. Dahan-dahan niyang itinayo ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa ilalim ng ulan. Salamat, Hija. Salamat. Ang nanghihinang boses ni Aling Rosa. Inabot niya ang kamay ni Flor at hinaplos ito. Ang bango mo. Amoy bulaklak ka. Parang ang anak ko. Parang si Flor. Tumigil ang mundo ni Flor. Ang haplos ng kanyang ina ay tila isang kuryenteng nagpadaloy ng lahat ng sakit at pangungulila sa kanyang buong pagkatao. Gusto niyang humikbi. Gusto niyang sabihing, Nay, ako ito. Buhay ang anak niyo. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang higpitan ng hawak sa kamay ng ina at iyakay ito patungo sa sasakyan ni Mateo. Dinala nila si Aling Rosa sa isang maliit ngunit malinis na apartment na lihim na inihanda ni Mateo. Habang natutulog ang matanda, matapos pa inumin ng mainit na sabaw, naupo si Flor sa tabi ng kama. Kinuha niya ang tuyong tuwalya at dahan-dahang pinunasan ang mga kulubot na kamay ng kanyang ina. Dito niya napansin ang isang maliit na detalye, isang sugat sa hintuturo ni Aling Rosa na tila nakuha sa sobrang pagkuskos sa sahig ng mansyon. Isang patak ng luha ni Flor ang nalaglag sa sugat na yon. Ang kanyang desisyon ay nabuo na. Wala nang atrasan. Hinding-hindi na nila tayo masasaktan muli, Nay. Bulong ni Flor. Ang boses ay kasing talim ng kidlat sa labas. Rodrigo, Mara, ibabalik ko sa inyo ang bawat patak ng ulan na tiniis ng nanay ko ngayong gabi. Tinawagan ni Flor si Mateo na nasa kabilang silid. Mateo, simulan na natin. Ayoko nang maghintay ng 2 linggo. Gusto ko, sa araw ng pagtitipon ng mga Mendoza, doon natin sila uubusin. Sa kabilang banda, sa loob ng mansyon, si Mara ay hindi mapakali. Habang inaayos niya ang kanyang malaking bag na puno ng mga dokumento at alahas, napansin niya ang isang bagay na wala sa lugar. Ang kanyang secret phone, ang cellphone na ginagamit niya para makipag-usap sa supplier ng mga peking kimkoro, ay nawawala. Sino ang pumasok sa kanyang silid? At anong sikreto ang maaaring mabunyag kung mahulog ang teleponong yon sa maling kamay? Habang lumalalim ang gabi, ang ulan ay unti-unting tumitila. Ngunit ang baha sa puso ni Flor ay nagsisimula pa lamang na umapaw. Isang malaking balita ang lalabas bukas na yayanig sa buong mundo ni Rodrigo. Ang kulay ng pula ay hindi lamang para sa pag-ibig. Ito rin ang kulay ng dugo at ng apoy na tutupok sa lahat ng kasinungalingan nyo. Nakatayo si Flor sa gitna ng silid, nakatitig sa manikin kung saan nakasabit ang isang bestida na gawa sa mamahaling sutla na kulay pula. Ito ang pinili niyang suot para sa gabi ng katotohanan. Ang bawat tahi, ang bawat disenyo nito ay tila isang baluti na magpoprotekta sa kanyang durog na puso. Noong asawa pa siya ni Rodrigo, ang tanging kulay na pinapayagan sa kanya ay puti
o pastel, mga kulay ng pagsunod, mga kulay ng isang babaeng walang sariling tinig. Ngunit ngayon, ang pula, ang magiging hudyat ng kanyang muling pagsilang. Dahan-dahang hinaplos ni Flor ang tela. Nararamdaman niya ang lamig nito sa kanyang mga daliri. Tila ba ito ay isang paalala ng malamig na tubig ng Batangas na halos pumatay sa kanya. Ngunit hindi na siya nanginginig. Ang bawat takot ay napalitan na ng isang matinding determinasyon. Pumasok si Mateo sa silid, bitbit ang isang laptop at ilang tumpok ng mga dokumento. Tumigil siya sa bukana ng pinto. Sandaling natulala sa kagandahan ni Flor sa ilalim ng malambot na liwanag ng lampara, ang kanyang bagong gupit na buhok at ang matapang na kulay ng kanyang damit ay nagbibigay sa kanya ng isang anyo na tila isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Handa na ang lahat, Flor. Ang malumanay na sabi ni Mateo. Nasa akin na ang lahat ng data mula sa cellphone na may kanimara. Ang mga transaksyon nila sa pekeng hiyas, ang mga mensahe tungkol sa paglustay ng pondo ng kumpanya, at ang pinakaimportante, ang usapan nila ni Rodrigo bago ang aksidente mo sa Batangas. Kinuha ni Flor ang isang folder at binasa ang ilang pahina. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat. Akala nila ay sapat na ang itapon ako sa dagat para manahimik ang lahat. Hindi nila alam, ang dagat ang naglinis sa akin para makita ang tunay nilang pagkatao. Ngunit sa gitna ng kanyang katatagan, biglang binalot si Flor ng isang pangamba. Tumingin siya sa kuna kung saan mahimbing na natutulog si Laya. Ang munting bata ay walang kamuwang-muwang sa digmaang papasukin ng kanyang ina. Mateo, paano kung bigo ako? Pabulong na tanong ni Flor. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Paano kung gamitin nila ang bata laban sa akin? Paano kung hindi maniwala ang mundo na ang anak ko ay may karapatan sa lahat ng ito? Lumapit si Mateo at tumayo sa harap ni Flor. Hindi niya pinansin ang distansya sa pagitan nila. Dahan-dahan niyang kinuha ang gintong krus mula sa mesa at iniangat ito. Tignan mo ako, Flor. Sa loob ng 3 buwan, nakita ko kung paano ka lumaban. Nakita ko kung paano ka bumangon mula sa putikan. Ikaw ang pinakamalakas na babaeng nakilala ko. Dahan-dahang isinuot ni Mateo ang kwintas sa leeg ni Flor. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa mainit na balat ng leeg ng babae. Isang hawak na nagpadaloy ng kuryente sa kanilang dalawa. Ramdam ni Flor ang malalim na paghinga ni Mateo sa kanyang likuran. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at hinala ay tila naglaho, napalitan ng isang pakiramdam ng pagiging ligtas at pinapahalagahan. Hinding-hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo ni Laya. Ang pangako ni Mateo habang nakatitig sa mga mata ni Flor. Kung kailangang ibuwis ko ang sarili kong pangalan para sa katarungan nyo, gagawin ko. Hinawakan ni Flor ang mga kamay ni Mateo na nakapatong pa rin sa kanyang balikat. Isang gintong sandali ng pag-uunawaan na higit pa sa mga salita. Ang kanilang mga puso ay tila tumitibok sa isang ritmo ng pag-asa at bagong simula. Ngunit ang katahimikan ay muling naputol nang tumunog ang alarm sa relo ni Mateo. Oras na. Ang huling gabi ng paghahanda ay tapos na. Sa labas ng apartment, ang isang itim na sasakyan ay naghihintay para dalhin sila sa Manila Diamond Hotel, kung saan gaganapin ang pinakamalaking pagtitipon ng mga Mendoza. Habang naglalakad palabas, hindi alam ni Flor na sa loob ng hotel, si Doña Consuelo ay may sarili ring plano. May isang lihim na panauhin ang matandang babae na hindi alam ni Rodrigo, isang taong may hawak ng huling alas, na maaring bumago sa lahat ng plano ni Flor. Anong panganib ang naghihintay sa likod ng marangyang pinto ng ballroom? At sapat ba ang pulang bestida ni Flor para harapin ang dilim na naghihintay sa kanya? Para sa aking yumaong asawa, ang babaeng nagbigay ng kulay sa aking buhay, at ngayon ay payapa ng nananahimik sa kiling ng ating Panginoon. Flor, ang gabi na ito
ay para sa'yo. Ang boses ni Rodrigo ay puno ng pighati, isang perpektong pagganap na kayang magpaiyak sa sino mang nakikinig. Nakatayo siya sa gitna ng entablado ng Grand Ballroom sa ilalim ng nagniningning na mga chandelier, habang ang mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay nakatingin sa kanya ng may awa. Sa kanyang tabi, si Mara ay nakayuko, nagpapahid ng pekeng luha gamit ang isang panyong sutla, isang imahe ng isang pamilyang nagdadalamhati, isang kasinungalingang binuo mula sa dugo at pagtataksil. Ngunit sa gitna ng kanyang madamdaming talumpati, ang malalaking pintong gawa sa mahogany sa dulo ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pag-atungal ng mga bisagra ay tila isang babala na ang hangin sa loob ng silid ay magbabago. Isang figura ang humakbang papasok. Isang babaeng nakasuot ng bestidang kulay pula, kasing tingkad ng apoy at kasing bangis ng isang namumuong bagyo. Ang kanyang maikling buhok ay nagbibigay ng diin sa kanyang matapang na mukha, at ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa entablado, mga matang tila nanggagaling sa kailaliman ng dagat. Sa kanyang mga bisig, mahigpit niyang kalong ang isang sanggol na natutulog, balot sa isang maputing kumot. Ang nakakabinging bulungan ay timba. Unting napalitan ng isang nakakangilong katahimikan. Ang mga basong kristal na hawak ng mga bisita ay nanatiling nakataas. Ang mga paghinga ay tila napigilan. You look like you've seen a ghost, Rodrigo. O baka naman, hindi mo lang inaasahan na ang basurang itinapon mo sa Batangas ay marunong palang lumangoy pabalik? Ang boses ni Flor ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Hindi ito pasigaw. Ngunit ang bawat pantig ay may dalang bigat na tila isang hatol ng kamatayan. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang alpombra ay tila isang pagbilang ng mga kasalanan ni Rodrigo. Ang mukha ni Rodrigo ay dahan-dahang nawalan ng kulay. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay nagsimulang mangatal hanggang sa tumulo ang madilim na likido sa kanyang mga daliri. Tila ba ito ay dugong nagmumula sa kanyang sariling takot? Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng libu-libong tinik. Walang salitang lumalabas, kundi ang isang mahinang ungol ng pagkagulat. Flor? Ang tanging naibulalas ni Rodrigo, ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Hindi, Rodrigo. Hindi ito si Flor na asawa mo. Ito ang nanay ni Laya. Sagot ni Flor habang nararating ang paanan ng entablado. Tumingala siya sa kanyang asawa at sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakita ni Rodrigo ang isang bagay sa mga mata ni Flor na hinding-hindi niya kailanman magagapi. Ang kapangyarihan ng isang ina. Lumingon si Flor sa mga board member at sa mga mamamahayag na naroroon. Iniangat niya ang kanyang kamay na may hawak na isang tablet. Gusto niyo bang malaman ang tunay na kwento sa likod ng tragedya sa Batangas? Gusto niyo bang marinig ang huling usapan namin ng asawa ko bago niya ako itulak sa bangin? Si Mara ay pilit na sumingit. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Security! Guard! Paalisin ang baliw na ito. She's a fake. Patay na si Flor. Ngunit walang gumalaw sa mga security guard. Sa likuran ni Flor, lumitaw si Mateo. Ang kanyang anyo ay puno ng awtoridad na nagpatahimik sa lahat. Hawak niya ang remote control ng malaking screen sa likod ng entablado. Hayaan niyo siyang magsalita. Ang malamig na utos ni Mateo. Pinindot ni Flor ang play button sa kanyang tablet. Ang mukha ni Rodrigo ay lalong naging abo nang marinig niya ang sarili niyang boses na lumalabas mula sa mga speaker. Mura, pag-alipusta, at ang tunog ng marahas na pagtulak na sinundan ng isang hiyaw ng paghingi ng saklolo. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig mula sa harapang upuan. Si Doña Consuelo ay napaatras. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sanggol na hawak ni Flor. Bakit ang matandang babae ay tila mas natatakot sa bata kaysa sa ebidensya ng pagpatay?
Anong lihim ang alam ni Doña Consuelo na hindi pa nabubunyag ni Flor? Dahan-dahang lumapit si Flor kay Rodrigo. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa nanginginig na muka ng asawa. Hindi pa tayo tapos, Rodrigo. Sisiguraduhin kong sa gabi na ito, mawawala sa iyo ang lahat. Ang kumpanya, ang dangal mo, at ang tanging bagay na inakala mong sayo. Iniharap ni Flor ang bata sa lahat. Ito si Laya, ang tunay na tagapagmana ng pamilya, Mendoza. O mas tamang sabihin, ang anak na hinding-hindi mo kailanman magkakaroon dahil sa sarili mong kapansanan. Ang ballroom ay tila sumabog sa tindi ng tensyon. Sa gitna ng liwanag at luhang umaapaw, isang tanong ang naiwan sa hangin. Paano tatanggapin ng makapangyarihang pamilya, Mendoza, ang katotohanang ang kanilang tagapagmana ay nagmula sa isang malupit na pagtataksil na sila rin ang nagplano? Huwag mo akong hawakan, Rodrigo. Ang bawat dampi ng balat mo ay nagpapaalala sa akin ng lansa ng dagat na muntik nang maging libingan namin ng anak mo. Nanigas si Rodrigo sa kanyang kinatatayuan habang ang malaking screen sa likuran niya ay nagsimulang magpakita ng mga imaheng hindi niya kailanman inakalang muling mabubuhay. Ang bawat tao sa loob ng ballroom ay nakatingala. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pangingilabot habang pinapanood ang madilim at magulong video mula sa Batangas. Malinaw ang boses ni Rodrigo na humahalakhak habang itinutulak ang asawang nagmamakaawa. Ang bawat pagsamo ni Flor para sa buhay ng kanyang anak ay tila isang kumpas ng kamay na gumigising sa budhi ng mga naroroon. Hindi totoo yan. Fake news iyan. Gawa-gawa lang yan ng mga kalaban ko. Ang histerikong sigaw ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng desperasyon. Lumingon siya sa mga board member. Pilit na naghahanap ng kakampi, ngunit tanging pandidiri at pag-iwas ng tingin ang kanyang natagpuan. Humakbang si Flor ng mas malapit. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang dumanak na dugo sa gitna ng entablado. Inilabas niya ang isang puting sobre. Kung akala mo ay sapat na ang video na yan, nagkakamali ka. Ito ang resulta ng DNA test ni Laya at ito rin ang medical records mo mula sa Singapore na nagpapatunay na 10 taon ka ng baog, Rodrigo. Isang nakakangilong singhap ang narinig mula sa mga bisita. Ang pinakaiingatang lihim ni Rodrigo, ang kanyang pagkalalaki at ang pundasyon ng kanyang pagmamayabang ay winarak ni Flor sa harap ng lahat. Ang katahimikan sa ballroom ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang bawat mata ay nakatitig sa kanya, hindi na bilang isang makapangyarihang tagapagmana, kundi bilang isang lalaking nabubuhay sa isang malaking kasinungalingan. Sino? Sino ang ama ng batang iyan? Ang sigaw ni Doña Consuelo, ang kanyang boses ay nanginig sa galit at kahihiyan habang nakaturo ang kanyang daliri kay Laya. Ako. Ang malalim at matapang na sagot na nanggaling sa gilid ng entablado. Lumabas si Mateo, ang kanyang anyo ay puno ng dignidad. Ako ang lalaking binayaran at nilinlang ni Rodrigo, 10 taon na ang nakalilipas. Ako ang tunay na ama ni Laya, ang batang inakala niyong magpapatuloy ng pangalang Mendoza. Tila isang malakas na lindol ang yumanig sa buong pagkatao ni Doña Consuelo. Ang kanyang matikas na tayo ay biglang nawalan ng lakas. Ang kanyang kamay ay humawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namula hanggang sa naging kulay ube. Ang kanyang mga labi ay nanginig, pilit na bumubuo ng salita, ngunit tanging hangin lamang ang lumabas. Sa isang iglap, ang matandang babaeng kinatatakutan ng lahat ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan bago tuluyang nawalan ng malay. Mama! Ang sigaw ni Rodrigo, ngunit bago pa man siya makalapit ay hinarangan siya ni Flor. Huwag mong dungisan ng nanay mo ng iyong mga kamay, Rodrigo. Ikaw ang pumatay sa kanya. Pinatay mo siya sa bawat kasinungalingang ginawa mo.
Ang malamig na sabi ni Flor. Si Mara, sa kabilang banda, ay pilit na gumagapang palabas ng ballroom, bit-bit ang kanyang mamahaling bag. Ngunit hinarangan siya ng mga security guard. Sa utos ni Mateo, binuksan ang screen at ipinakita ang mga bank transfer na nagpapatunay ng sabwatan nila ni Rodrigo sa paglustay ng pera ng kumpanya. Ang bawat sentimong ninakaw nila ay nakalista. Bawat transaksyon ay may petsa at oras. Ito na ang katapusan ng palasyong binuo niyo mula sa luha ko. Ang deklarasyon ni Flor. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Rodrigo, Mara, wala na kayong matataguan. Ang bawat pader ng mansyong ito ay magsisilbing saksi sa inyong pagbagsak. Dahan-dahang binuhat ni Flor si Laya ng mas mataas. Ang bata ay nagising at naglabas ng isang maliit na tawa. Isang tunog ng kawalang malay na tila isang huling kumpas ng tagumpay sa gitna ng pagkaguho ng pamilya Mendoza. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga bumbero at ambulansya ay naririnig na mula sa labas, tumingin si Flor kay Mateo. Isang lihim na pag-uunawaan ang naganap sa kanilang mga mata. Ang digmaan ay tapos na, ngunit ang paglalakbay patungo sa tunay na kapayapaan ay nagsisimula pa lamang. Paano tatanggapin ni Rodrigo ang realidad na sa isang gabi lamang, ang lahat ng kanyang iningatan ay naging abo? At ano ang gagawin ni Flor sa kapangyarihang ngayon ay nasa kanyang mga kamay na? Ang bawat pag-ikot ng malamig na bakal sa iyong mga pulso, Rodrigo, ay ang tunog ng bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata sa loob ng 10 taon. Ang bawat hakbang mo patungo sa sasakyan ng pulis ay ang bawat sentimong ninakaw nyo sa dangal ng aking pamilya. Ang grand ballroom na kanina lang ay puno ng nakasisilaw na liwanag ay tila naging isang malamig na entablado ng paghuhukom. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos ng mga pulis sa makintab na sahig ay umalingaw-ngaw. Isang ritmo na nagtatapos sa kapangyarihan ng mga Mendoza. Si Rodrigo, na dati ay hindi kayang tignan ng diretso ng sinuman dahil sa takot, ay nakayuko na ngayon. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. At ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng takot na tanging ang mga taong nawalan ng lahat ang nakakaalam. Flor, please pag-usapan natin ito. Huwag mong gawin ito sa akin. Asawa mo pa rin ako. Ang paos na pagsusumamo ni Rodrigo habang nararamdaman niya ang higpit ng posas sa kanyang mga kamay. Ang boses niya ay wala ng bakas ng awtoridad, tanging isang desperadong hiling ng isang taong nalulunod. Hindi sumagot si Flor, nanatili siyang nakatayo, matuwid ang likod, habang mahigpit na hawak si Laya. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakangilo kaysa sa anumang sigaw. Sa kanyang tabi, si Mateo ay nagsisilbing isang pader na hindi matitibag. Ang kanyang presensya ay sapat na upang malaman ni Rodrigo na wala na siyang babalikan pa. Sa kabilang bahagi ng silid, isang matinis na sigaw ang bumasag sa tensyon. Si Mara, na pilit na kumakawala sa hawak ng mga babaeng pulis, ay mabilis na binuksan ang kanyang mamahaling bag na gawa sa balat ng buhaya. Akin ito, akin ang mga ito. Hindi niyo ito pwedeng kunin sa akin. Ang histerikong sigaw ni Mara habang kinukuha ang isang maliit na supot ng pilus. Sa kanyang isipan, ang mga kimkwaro sa loob nito ang kanyang magiging tiket para makatakas at magsimula ako ng bagong buhay sa ibang bansa. Ngunit nang buksan niya ang supot at ibuhos ang nilalaman nito sa kanyang palad, ang kanyang buong mundo ay tila gumuho. Ang mga inaasahan niyang kumikinang na hiyas ay napalitan ng maliliit, madidilim, at magagaspang na bato mula sa dalampasigan. Ang bawat piraso ng bato ay tila isang pang-uyam sa kanyang kasakiman. Nasaan ang mga brilyante ko? Nasaan ang mga ito? Ang sigaw ni Mara, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sarili niyang palad sa tindi ng galit. Dahan-dahang lumapit si Flor. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa para sa babaeng inakala niyang kaibigan. Ang mga tunay na hiyas, Mara, ay hindi nananatili sa mga kamay na puno ng dugo.
at pandaraya. Noong gabing pinalayas mo ang nanay ko sa ulan, pinalitan ko na ang laman ng supot mo. Ang mga batong yan, galing yan sa dalampasigan kung saan niyo ako tinangkang patayin. Isuot mo ang mga yan sa loob ng rehas bilang paalala ng bawat sakripisyo ko. Napaupo si Mara sa sahig. Ang mga bato ay nagkalat sa paligid niya. Ang kanyang halakhak ay naging isang iyak ng kabaliwan. Ang bawat taong naroroon ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Wala nang mga socialite na nagnanais na makipagkaibigan sa kanya. Wala nang mga kamera na kukuha ng kanyang larawan para sa mga magazine. Ang kanyang kinang ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng dumi ng kanyang sariling mga gawa. Habang inilalabas si Rodrigo at Mara, dinala naman ng mga medical personnel si Doña Consuelo sa isang stretcher. Ang matandang babae ay hindi na makapagsalita. Ang kalahati ng kanyang mukha ay bahagyang nakalaylay dahil sa stroke. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakadilat, tila nakakita ng isang sumpa na habambuhay na dadalhin ng kanyang pamilya. Walang sino man sa kanyang mga tinaguriang kaibigan ang lumapit para humawak sa kanyang kamay. Sa halip, ang mga ito ay abala sa pagkuha ng video at pag-upload sa social media, ginagawang katatawanan ang pagbagsak ng reyna ng mga Mendoza. Makalipas ang ilang araw, sa loob ng detention cell, binisita ni Flor si Rodrigo. Wala siyang dalang galit, wala siyang dalang armas. Tanging ang sarili niya lamang at ang isang maliit na baunan ng pagkain. Nang makita ni Rodrigo si Flor mula sa likod ng rehas, agad siyang lumapit. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang asawa. Flor, ilabas mo ako rito. Alam kong mahal mo pa ako. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa atin, para sa kinabukasan natin. Tumingin si Flor sa kanya. Isang mahaba at malalim na tingin. Para sa atin, Rodrigo? O para sa iyong sarili? Inalay mo ang buhay ko at ng anak mo para lamang sa isang pangalang matagal na palang bulok sa loob. Hindi ako naparito para maghiganti pa. Naparito ako dahil gusto kong makita mo ang huling pagkakataon na may isang taong nagmalasakit sa'yo. Inilapag ni Flor ang baunan sa lamesa. Adobo yan. Ang paborito mo. Pero huwag kang mag-alala, hindi yan amoy dagat. Iyan ang huling luto na titikman mo mula sa akin. Flor, huwag kang umalis. Please! Ang iyak ni Rodrigo, ang kanyang mga kamay ay kumakalansing sa bakal ng rehas. Hindi ko na kailangang maghiganti, Rodrigo. Ang malumanay na sabi ni Flor habang tumatalikod. Dahil ang mabuhay ka sa loob ng selda na ihigit o tagimbo, na alam mong ang anak na pinapangarap mong maging tagapagmana ay lumalaki sa piling ng taong tunay na nagmamahal sa akin. Iyon ang pinakamalupit na karma na matatanggap mo. Lumabas si Flor sa gusali ng presinto. Sinalubong siya ng sariwang hangin ng hapon. Ngunit nang tignan niya ang paligid, wala roon ang sasakyan ni Mateo. Isang bata ang lumapit sa kanya at may iniabot na isang sobreng kulay kape. Para sa inyo raw po, ma'am, ang sabi ng bata bago mabilis na tumakbo palayo. Binuksan ni Flor ang sobre. Sa loob ay may isang susi at isang sulat na may pamilyar na sulat kamay. Flor, ang katarungan ay nakamit mo na. Ang kumpanya ay nasa ilalim na ng iyong pangalan. Ngunit ang katarungan para sa aking puso ay kailangan ko munang hanapin sa malayo. Ang susing ito ay para sa bahay sa dalampasigan. Doon tayo nagsimula. At doon mo ako matatagpuan kung sakaling handa ka na ring buksan ng pinto para sa isang bagong simula. Mag-iingat kayo ni Laya. Nanginig ang mga kamay ni Flor. Mateo, bakit ka umalis kung kailan malaya na tayo? Tumingala si Flor sa langit. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanyang mukha. Ang bawat cliffhanger ng kanyang buhay ay tila nagtatapos na. Ngunit isang bagong misteryo ang bumabalot sa kanyang puso. Nasaan si Mateo? At anong sakripisyo ang ginawa nito para masiguradong ang lahat ng dokumento ni Rodrigo ay mapupunta kay Flor
nang walang anumang bahid ng dumi. Ang katarungan ay hindi nagtatapos sa pagpapakulong sa kaaway. Nagsisimula ito sa pagpapalaya sa sarili mula sa kulungan ng hapis. Iniwan ni Flor ang ingay at karangyaan ng Maynila. Ang mansyong puno ng mga alaala ng panlilinlang ay kanya nang ipinasara. At ang kumpanya Mendoza ay ipinaubaya niya sa mga taong may malinis na kamay at puso sa ilalim ng kanyang pangangasiwa mula sa malayo. Sa huling pagkakataon, binuhat niya ang kanyang mga gamit at ang kanyang anak na si Laya patungo sa sasakyang magdadala sa kanila pabalik sa lugar kung saan ang lahat ay nagsimula. Sa Batangas, sa kanyang tabi, si Aling Rosa ay hindi mapigilan ng pagngiti habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga kamay nito, na dati ay puno ng galos mula sa pagtatrabaho sa mansyon, ay hawak-hawak na ngayon ang isang maliit na pot ng mga bulaklak na balak nitong itanim sa kanilang bagong tahanan. Wala nang takot sa mga mata ng matanda, taming kapayapaan na lamang at ang pananabik na makitang lumaki ang kanyang apo sa ilalim ng init ng araw at hindi sa ilalim ng anino ng mga Mendoza. Pagdating nila sa bahay sa dalampasigan na ipinamana ni Mateo, ang samyo ng maalat na hangin ay tila isang yakap ng isang matandang kaibigan. Ang bawat sulok ng bahay na gawa sa kahoy at bato ay nagpapaalala kay Flor ng mga gabi ng kanyang paggaling at ng mga malalim na titig ni Mateo na nagbigay sa kanya ng lakas upang bumangon. Isang hapon, habang mahimbing na natutulog si Laya at abala si Aling Rosa sa paghahanda ng hapunan, naglakad si Flor patungo sa Vachda, ang bangin kung saan siya itinulak ni Rodrigo. Sa halip na manginig sa takot, nanatili siyang matatag habang nakatingin sa asul na karagatan sa ibaba. Ang hampas ng mga alon sa naglalakihang bato ay hindi natunog ng kamatayan para sa kanya. Ito na ang himig ng kanyang kalayaan. Dahan-dahan niyang hinubad ang gintong krus sa kanyang leeg. Ang krus na naging saksi sa kanyang pagtitiis, sa kanyang pagluwal sa gitna ng yungib at sa kanyang pagbabalik upang maningil. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Ang bawat kintab nito ay tila nagpapakita ng mukha ng Flor na dati ay alipin ng pag-ibig. Sa isang malakas na kumpas ng kamay, ibinato ni Flor ang krus patungo sa kailaliman ng dagat. Ang tunog ng pagbagsak ng metal sa tubig ay tila isang huling tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Hindi na niya kailangan ng simbolong yon. Ang kanyang krus ay kanya nang nailibing kasama ng kanyang mga luhang natuyo na. Salamat sa lahat, ama ko. Bulong niya sa hangin, alay sa kanyang yumaong magulang. Binigay ko ang katarungang ipinagkait nila sa atin. Ngayon, oras na para ako naman ang maging masaya. Bumalik si Flor sa bahay at nakita ang kanyang ina na nakaupo sa veranda, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Lumapit si Flor at dahan-dahang ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ng ina. Ang init ng balat ni Aling Rosa ay tila isang gamot na tuluyang nagpahilom sa huling sugat sa puso ni Flor. Ang sandaling iyon, ang simpleng pagdampi ng kanilang mga balat sa gitna ng katahimikan ng hapon, ang pinakaimportanteng tagumpay na nakamit niya. Ngunit sa gitna ng katahimikan, napansin ni Flor ang isang figura ng lalaki na naglalakad sa dalampasigan. Ang bawat hakbang nito sa basang buhangin ay tila pamilyar. Ang ayos ng balikat at ang paraan ng pagtikas nito ay hindi siya maaaring magkamali. Napatayo si Flor. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pag-asang akala niya ay kailangan muna niyang hintayin ng mahabang panahon. Sino ang lalaking dahan-dahang lumalapit sa kanila sa gitna ng nag-aapoy na kulay ng langit sa paglubog ng araw? At anong balita ang dala nito matapos ang ilang linggong pagkawala? Hindi lahat ng sugat ay nagiiwan ng pilat na masakit tignan. Ang iba ay nagiging paalala lamang kung gaano tayo katibay sa gitna ng unos. Habang papalapit ang figura ng lalaki, ang bawat tibok ng puso ni Flor
ay tila sumasabay sa marahang paghampas ng mga alon sa pampang. Nang tuluyan itong tumigil sa harap niya, ang huling sinag ng araw ay tumama sa mukha ni Mateo. Mukha siyang pagod. May mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, ngunit ang nangiti niya ay kasing liwanag ng bukang liwayway. Bumalik ka. Ang tanging naibulalas ni Flor. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng tawa at luha. Sinigurado ko lang na wala nang anumang butas sa batas ang pwedeng gamitin ni Rodrigo laban sa inyo. Ang malumanay na paliwanag ni Mateo. Inayos ko ang lahat ng papeles para sa pagpapalit ng apelido ni Laya. Wala na siyang anumang koneksyon sa mga Mendoza. Siya na si Laya. Laya na ang iyong anak, Flor. At ikaw rin. Dahan-dahang lumapit si Mateo at tiningnan si Laya na karga-karga ni Flor. Ang bata ay nagising at dahan-dahang inabot ang mukha ni Mateo gamit ang maliliit nitong kamay. Ang haplos ng anak sa kanyang ama, isang amang hindi bunga ng karahasan kundi ng tadhana, ay tila nagpatahimik sa lahat ng ingay ng nakaraan. Salamat, Mateo. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng ito, sabi ni Flor. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa lalaki. Umiling si Mateo at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Flor. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako ng proteksyon na hindi kailanman mapapako. Hindi mo kailangang magbayad, Flor. Ang makita kayong ligtas, ang makita kang muling ngumingiti nang walang takot. Iyon ang katarungang matagal ko na ring hinahanap para sa sarili ko. Lumipas ang mga buwan at ang buhay sa Batangas ay naging isang paraiso ng paghilom. Ang pundasyong itinatag ni Flor para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso ay nagsimulang mamukadkad. Ang bawat babaeng humihingi ng tulong ay nakakahanap ng tahanan at bagong pag-asa sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Si Aling Rosa naman ay naging lola ng lahat ng bata sa komunidad. Ang kanyang mga kwento at kalinga ay naging inspirasyon sa marami. Isang gabi, habang nakaupo sina Flor at Mateo sa dalampasigan, pinapanood ang kalawakan ng bituin. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanila. Hindi ito ang katahimikan ng pagtatago, kundi ang katahimikan ng dalawang pusong nahanap na ang kanilang tahanan. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Mateo, habang dahan-dahang inilalapat ang kanyang ulo sa balikat ni Flor. Iniisip ko ang sinabi ko noon. Sagot ni Flor. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga nagkasala. Ang tunay na katarungan ay ang pagkakaroon ng lakas na tumayo muli sa gilid ng bangin at malaman na sa pagkakataong ito, wala nang sinuman ang makapagtutulak sa iyo pababa. Humarap si Flor sa kamera o sa sino mang nakikinig sa kanyang kwento at sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay kumislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang babaeng isinilang sa dilim ng yungib ay tuluyan ng naging liwanag sa dalampasigan. Ang bawat dulo ay isang bagong simula, pagtatapos ni Flor. At ang simula ko ay nandito na. Ang tunog ng banayad na hangin ay tila isang huling bulong ng pasasalamat, habang ang anino ni na Flor, Mateo at ni Laya ay unti-unting naglalaho sa dilim. Hindi patungo sa kawalan, kundi patungo sa isang kinabukasang puno ng pag-ibig at laya. Ang dagat na dati ay naging saksi sa aking kamatayan. Ngayon ay siya ring saksi sa aking muling pagsilang. Ang bawat alon ay hindi na nagdadala ng takot, kundi ng pag-asa na ang bawat sugat, gaano man ito kalalim, ay may kakayahang maghilom sa tamang panahon. Lumipas ang 2 taon mula nang gumuho ang palasyo ng mga Mendoza. Sa dalampasigan ng Batangas, kung saan ang langit ay madalas na kulay kahel at lila sa paglubog ng araw, isang maliit na komunidad ang nabuo. Ang puting bahay ni Flor ay hindi na lamang isang tahanan para sa kanyang pamilya.
Ito ay naging kanlungan ng mga kababaihang tulad niya ay itinulak din sa bangin ng buhay. Si Laya ay isa ng masiglang bata na tumatakbo sa dalampasigan. Ang kanyang tawa ay tila isang musikang pumapawi sa lahat ng sakit na pinagdaanan ni Flor sa loob ng madilim na yunggib. Habang pinapanood ni Flor ang kanyang anak, hindi niya maiwasang maalala ang matalas na kabibe at ang lamig ng gabi ng kanyang panganganak. Ngunit ang alaalang iyon ay hindi na nagdadala ng pait. Bahagi na lamang iyon ng isang kwentong kailangan niyang pagdaanan upang maging ganap na babae at ina. Tungkol naman sa mga taong nagtangka sa kanyang buhay, ang balita mula sa loob ng pader ng kulungan ay tila isang huling paalala ng karma. Si Rodrigo ay nananatiling nakakulong. Ang kanyang pangalan na dati ay kinatatakutan ay isa na lamang numero sa listahan ng mga bilanggo. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng katahimikan at ang tanging bisitang natatanggap niya ay ang anino ng kanyang sariling mga kasalanan. Si Mara naman ay hindi na nakabalik sa kanyang katinuan. Ang kanyang buhay sa loob ng institusyon ay puno ng mga guni-guni ng mga batong akala niya ay brilyante. Isang malupit na paalala na ang kasakiman ay isang sakit na walang gamot kundi ang pagsisisi. Si Mateo ay nanatili sa piling ni Flor. Hindi sila nagmamadaling pumasok sa isang marangyang kasal. Ang kanilang pagmamahalan ay parang dagat, malalim, tahimik, ngunit may lakas na kayang magpanatili sa kanila sa gitna ng anumang bagyo. Sa bawat haplos ni Mateo sa kamay ni Flor, nararamdaman niya ang katotohanan na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pag-aari, kundi tungkol sa paggalang at pagpapanumbalik ng dangal ng isa't isa. Napatawad na ba ni Flor si Rodrigo? Sa kanyang puso, ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang paglimot sa ginawa nito. Ang kapatawaran para kay Flor ay ang hindi nahayaang kontrolin ng galit kay Rodrigo ang kanyang bawat paghinga. Malaya na siya dahil pinakawalan na niya ang bigat ng paghihiganti. Nakatagpo na siya ng tunay na kapayapaan sa piling ng kanyang ina na si Aling Rosa na ngayon ay masayang nagtatanim ng mga gulay sa kanilang bakuran, malayo sa mapang-aping titig ng mga Mendoza. Ang aral na nais iwan ni Flor sa lahat ng nakikinig ay simple. Ang isang babae ay maaaring itapon sa pinakamadilim na kailaliman. Maaari siyang sugatan at iwanang nag-iisa. Ngunit hanggat may isang pintig pa sa kanyang puso at hanggat may buhay siyang pinoprotektahan, hinding-hindi siya susuko. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagbagsak ng kaaway, kundi ang pagtayo mo ng mas matangkad at mas matatag kaysa sa anumang bangin na hinarap mo. Nakatayo si Flor sa dalampasigan, hawak ang kamay ni Mateo at ni Laya. Tumingala siya sa malawak na kalawakan at huminga ng malalim. Ang hangin ay amoy kalayaan. Tapos na ang gabi, bulong ni Flor sa kanyang sarili. At ang umaga ko ay habang buhay ng mananatiling maliwanag. Ang liwanag na ito ay hindi lamang para kay Flor, kundi para sa ating lahat na naghahanap ng kani-kaniyang bukang liwayway sa gitna ng dilim. Sa ating pagtatapos, nais kong mag-abot ng isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat na nanatili at sumabay sa bawat kabanata ng buhay ni Flor. Hindi naging madali ang pagsasali ng damdamin sa bawat pahinang inyong napakinggan. May mga gabi na tila nanginginig ang aking mga kamay habang isinusulat ang mga sandali ng matinding pagtataksil at ang malamig na pag-iisa ni Flor sa loob ng madilim na yungib. Ang bawat luhang inilarawan ko ay tila nanggagaling din sa aking sariling mga mata, hango sa mga kwento ng totoong kababaihan na nakilala ko sa aking paglalakbay. Mga babaeng pinatunayan na ang pag-ibig, bagaman nakakasakit, ay may kapangyarihan ding magligtas at magpatibay. Ang kwento ni Flor ay parang isang munting apoy sa gitna ng malakas na hangin. Akala natin ay tuluyan na itong mamamatay, ngunit sa huli, ang apoy na iyon ang nagbigay ng init at liwanag sa lahat ng nakapaligid sa kanya.
Ito ay isang paalala na ang pag-asa ay parang isang buto na itinanim sa gitna ng unos. Kailangan lamang nito ng sapat na tapang upang sumibol at mamukadkad muli. Sa ating buhay, ang pagpapatawad ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi isang paraan upang tayo ay tuluyang maging malaya. Ngunit sa pagtatapos ng ating kwento, may isang mahalagang katanungan na nais kong iwan sa inyong mga puso. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Flor, matapos kang itulak sa bangin ng taong pinakapinagkakatiwalaan mo, kaya mo rin bang piliin ang landas ng pagpapatawad? O mas pipiliin mo bang mabuhay sa anino ng galit habang buhay? Lubos kaming nagpapasalamat sa inyong oras at sa pagpapahintulot na maging bahagi kami ng inyong mga sandali habang kayo ay nagpapahinga o gumagawa ng mga gawaing bahay. Kung ang kwentong ito ay humaplos sa inyong damdamin, mangyaring mag-iwan ng inyong komento, opinyon o sariling karanasan. Ang inyong bawat like at share ay nagsisilbing inspirasyon sa amin upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong nagbibigay ng aral at pag-asa. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na pagbubukas ng pahina ng ating mga kwentong buhay. Manatili tayong maniwala sa liwanag matapos ang bawat unos.